Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kwento ng isa sa pinakamahalagang tao sa likod ng XRP. At yan po ay si Ginoong David Schwartz. Siya po ang Chief Technology Officer ng Ripple. Isa siya sa mga original na nagdisenyo ng XRP Ledger o XRPL. Pero ang nakakagulat, hindi pala siya nabigyan ng libreng XRP noong umpisa. Bumili siya gamit ang kanyang sariling pera. At sa presyong halos hindi mo iisipin ngayon. At yan nga, nasa presyong 0.006. Yan, 20 digits po yan kada XRP. Kaya ang tanong ngayon ay kung hawak pa rin niya ang milyong-milyong XRP na nabili niya noon, magkano na kaya ang halaga nito ngayon? At kung umabot pa sa $10 sa XRP, gaano na po kalaking kita ang papasok sa kanya? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya. Ang ating nakikita rito ay si Ginoong David Schwartz. Siya po ang Chief Technology Officer ng Ripple. Ayan, saan nga ba nagsimula si Ginoong David Schwartz kay XRP? Ayan, si Ginoong David Schwartz ay isa sa mga utak ng XRPL or XRP Ledger. Dahil dito ay inaakala ng karamihan na siguro binigyan siya ng maraming libreng XRP bilang reward. Pero hindi yan ang nangyari. Si Ginoong David ay bumili ng sarili niyang XRP tokens sa normal na paraan tulad nating mga retail investors. Yan, binili po niya mula sa mga secondary market. Wala po siyang natanggap na libreng tokens mula sa unang distribution ng XRP. Ayon sa kanya, mas pinili po niyang kumuha ng Ripple shares kaysa tumanggap ng XRP noon. Minsan rin siyang nagkaroon ng opsyon na tumanggap ng sweldo sa pamamagitan po ng XRP, pero pinili niya na cash na lang ang sahod niya dahil kailangan niya ng pera noong mga panahong iyon. Ngayon ay magkano na po ang presyo ni XRP? Magkano po pala ang presyo ni XRP noong bumili itong si Ginoong David Schwartz? Ayan. Ayon po mismo kay Ginoong David Schwartz ay binili po niya ang kanyang XRP sa halagang 20 digits 6 kada token. Oo, tama po ang narinig ninyo. Yan, 0.6 of a cent lang ang halaga ng XRP noon. Habang karamihan sa mga tinatawag na OG o original gangster ng XRP community ay nakabili na po sa presyong 0.50 or 50 cents. Si Ginoong David ay pumasok pa sa mas mababang presyo. Ibig sabihin ay siya talaga ang tunay na OG sa XRP space. Ayan, ngayon ay ilang XRP naman ang hawak niya noon. Sa isa pong disclosure ni Ginoong David ay sinabi niya na ang pinakamataas na balance ng XRP na hawak niya ay umabot po sa 26 million na tokens. Kung i-multiply po natin ito sa entry price na 0.006, ang puhunan po niya ay halos $156,000. Ayan. Ngayon kung ang presyo po ni XRP ay nasa $2.25 gaya ng latest market price, ang 26 million na XRP po niya ay may katumbas na $58.5 million na ngayon. At kung tumaas pa si XRP at maabot niya ang presyong $10, magiging $260 million na ang value ng kanyang hawak na XRP. Kaya grabe, di po ba? Mula po sa kanyang investment na $156,000 ay aabot na ng mahigit $259 million na kita. Ngayon ay ano po ang dahilan kung bakit hindi siya tumanggap ng libreng XRP? Ang dahilan ay simpleng prinsipyo. Gusto ni Ginoong David na maging patas sa lahat na sumali sa XRP community. Para sa kanya, mas maayos kung bibili siya ng XRP kaysa tanggapin ito bilang reward. At isa pa, gusto niyang magkaroon ng liquidity sa kanyang assets. Ibig sabihin ay mas madali po niyang maibenta ang kanyang XRP kung kailan niya ito gusto, kumpara sa Ripple shares na mas matagal ang proseso ng pagbebenta. Ngayon ay nagbenta na ba siya ng kanyang XRP?
Ayon po kay Ginong David Schwartz, yan, ay hindi raw siya nagbenta ng malaking bahagi ng kanyang XRP holdings. Ibig sabihin ay maaring hawak pa rin niya ang malaking porsyento ng kanyang original na 26 million na XRP. Ngunit hanggang ngayon ay hindi niya sinasabi ang eksaktong bilang ng kanyang hawak na XRP. Siyempre baka nagdagdag pa siya. Baka bumili pa siya ng additional na XRP nung maski tumaas ito sa mga presyong 50 cents or 0.5. Ayan, at saka malamang ay baka nag-liquidate na rin siya ng konti. Pero nananatiling misteryo po kung magkano na talaga ang natitira sa kanya or yung kanyang talagang hawak. Ngayon ay posible ba talagang umabot sa presyong $10 itong si XRP? Ayon naman po sa ilang analyst tulad ni Egrag ay malaki po ang posibilidad na umakyat si XRP sa presyong $10. Gamit po ang iba't ibang technical indicators ay ipinapakita ng charts na may potential si XRP na tumaas po sa double digits. Kung mangyari po ito, hindi lamang si Ginong David Schwartz ang kikita, kundi lahat ng XRP holders na matagal nang nagtiwala kay XRP, lalo na yung mga bumili noong mababa pa ang presyo nito. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Ayan, kung ikaw po ay isa sa mga nag-invest kay XRP noong panahong bagsak pa ang kanyang presyo, maaari pong magbigay sa iyo ng inspirasyon ang kwento ni Ginoong David Schwartz. Ayan, pinapakita po nito na kahit mga insiders tulad ni Ginong David ay dumaan din sa proseso ng pagbili, kung saan ay hindi po lahat ay nabibigyan ng libreng tokens. Mas mahalaga na nagbibigay ito ng lesson sa atin bilang mga Pinoy crypto traders kung saan ay patience pays off. Kung kaya mong maghintay, kung naniniwala ka po sa project at kung handa ka mag-aral at mag-research, may chance pa rin na kumita ng malaki. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay nakaka-inspire po ang kwento dito ni Ginong David Schwartz. Una, ipinakita niyang kahit ikaw pa ang co-creator ng isang crypto project, hindi ka exempted sa risk ng market. Pangalawa ay pinili po niyang maging transparent sa halip na magtago ng impormasyon. Binahagi niya ang kanyang XRP journey. Ayan. Sa uli, napakasimple ng aral dito. Kung naniniwala ka po sa isang project, maging totoo ka sa pagtrato mo dito. Hindi mo kailangang maging sikat o may koneksyon para kumita. Kailangan lamang po talaga ay tiyaga, disiplina at saka tamang timing. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.